Hello guys, ngayon lang tayo nakapag-update ulit ng ating mga isda. So ito guys, bagong project natin, mga danyo naman. Kasi medyo maganda yung sales ng danyo ngayon. Yung danyo kasi, maganda siya alagaan dahil napaka-simple lang niya i-breed. Tapos, nabubuhay po siya kahit na walang aerator. Tapos pag nag-breed ka, kahit walang aerator, wala ding problema. Kahit sa ganito lang na lagayan, tapos leave nyo lang yung eggs niya hanggang pinaka-maximum na yan is 5 to 7 days. Napipisa na or pre-swim na sila. Pero pag mayroong aerator guys, mas mabilis yung hatching niya. Nag-hatch siya ng 3 days. Parang makikita mo nakadikit na sila sa gilid. Pag 4 days makapag-pre-swim na sila. So ito yung bago nating project sa mga danyo. Ito guys, maganda siya sa planted tank. Tapos pag willing kayo bumili ng danyo, message nyo lang po ako sa FB account ko. Same po ng pangalan sa YouTube channel. So New Fish Hub pa rin. Yan. So doon po makabili kayo ng legit na mga hyphen talaga. Hindi hyphen. Tapos ito yung mga balloon molly, pang sidekick na lang natin yan. More on danyo talaga tayo since nung una pa. Tsaka tetra. Si tetra kasi naman medyo mababa yung bintahan. Unlike ni danyo ngayon na parang maganda yung bintahan ni danyo. So si tetra kasi napakahirap. Una-una napakahirap i-breed. Tapos gagastos ka talaga ng bongga sa BBS pag wala kang mud pan. Tapos yung mga may mud pan naman na mga breeder, mas advantage sa kanila kasi 1 month pa lang guys yung tetra nila, makikita mo halos semi-breeder size na. So kung tayo ay backyard lang, tapos nagde-depend yung pagkain nila sa BBS, mas magastos, 'di ba? So malulugi tayo dun sa may mga mud pan. Yan. Tapos papakita ko na rin dito sa inyo. Ito may mga breeders kuya ko, pero hindi ito pwede i-ship sa mga malalayong lugar. Pwede siya pero yung oras siguro 24 hours kaya nila. Unlike ni danyo pala na pag i-ship mo siya guys, wala siyang problema kasi one time nun nag-ship ako sa Benguet ata. Inabot siya ng 12 days kasi na-delay siya ng bagyo. Yung bagyo na time na yun. Hindi bagyo na lugar, bagyo na masamang panahon. Yan. Na-delay siya, 12 days inabot, buhay pa rin si danyo. Yan. Kasi safe naman po siya kasi naka-medical oxygen yung isda natin. Yan. So ganun din si Muli. Maganda siya i-ship sa mga malalayong lugar basta naka-medical oxygen. Okay din siya pag normal na hangin lang. Ganun din si danyo, normal na hangin. Pero mas secure kasi pag medical oxygen kasi yung oxygen kasi guys kumbaga nag-absorb sa tubig yan, tapos kahit hindi na umakyat yung isda natin na kumbaga nakakahinga sila dun kasi yung yung medical oxygen pure kasi yun tapos mapapansin nyo pag dumating sa inyo yung isda, yung plastic kumbaga na na siya tawag dito, yung compression niya pag bagong balot intact yung oxygen, pero pag dumating na yun sa may-ari, lagay natin 5 days, naglo-lost na yun kasi dun mo yun makikita na yung oxygen nako-consume ng isda. Tapos tumatagos kasi yun sa plastic guys dahil napakapinong-pino daw yun na kumbaga molecules yun. Hindi tulad ng pure na hangin na isi-ship mo siya sa malayo 5 days. Pag dumating dun sa may-ari, makikita mo parang intact pa rin yung hangin. Yan, kasi sa 100% daw yan, ayon sa research ko yung pure na hangin, halos 20% lang po yan yung pure oxygen na hinihigop ng isda. Yan. So, mas maganda talaga gamitin yung medical oxygen kasi 100% yan. Nag-absorb yan sa tubig. Yun yung sa research ko guys kaya mas maganda talaga gumamit ng medical oxygen, mag-ship ka ng malayo. Tsaka wag po natin kalimutan na i-fasting ang isda, lalo na tong mollies.
Kasi ito, pag nakakain, tatain ng tatain yan. So kahit may medical oxygen ka pa ilagay dyan, yung papatay sa kanya guys, yung yung dumi nila. Kasi naghalo yan sa tubig. Tataas yung ammonia. Yung kalalabasan po niyan, mamamatay sila. Si danyo naman, ganun din, mas maganda. Medyo kahit 1 day lang na ipasting sila, goods na yan para i-travel siya ng ganun kalayong oras. Yung lang natin dito, yung ang bad side lang natin dito sa pag-ship, yun dun sa mga courier. Katulad niyan, baka ihagis-hagis or mainitan sila. Diyan minsan nadadali yung mga isda. Yan. Yun lang yun ng kumbaga doon lang tayo nadadali. Yan, papakita ko sa inyo guys. Yung update ko. Yung nagsasart na rin ako ng beta. Mas medyo maganda rin yung ngayon sales ng beta. Ito to, mga beta fry. Danyo fry. Ito beta fry. Kasi ito yung mga breeder ko na beta. Yan. Dito gapi. Ito mga mollies. And dito guys halos halos yan danyo. Yan. Hanggang dun danyo yan. Hanggang dun puro yan danyo guys na mga magagandang klase. Yan. So balik pala tayo dun guys sa mas maganda dun pag-usapan dahil maganda yung view. Ito may shipping ako ngayon sa Tarlac. Yan, Tarlac. Danyo din yan, hyphen. Yun, balik tayo dito guys. Tsaka yung nagtatanong about sa presyo ng danyo. Dati kasi yung bintahan dito is nasa 5 peso lang, pero hindi pa yun upgraded na danyo. Na-mix pa yun dun yung yung hindi hyphen at saka yung hyphen. So ngayon kasi guys, kumbaga salang-sala na sila. All hyphen na. Siguro pag nakatanggap kayo ng breeder na galing dito tapos na-i-breed nyo, pag lumabas dyan na may lumabas dyan na isa, dalawa, is normal lang yun na hindi hyphen. Kasi galing nga sila dun sa previous genes nila, sa pinakalululuhan nila. Yan. So normal yan. Tapos minsan yung iba baka tawag dito, ma-confuse na bakit may lumabas na ivory or white tapos may lumabas na black or any color na lumabas. Normal lang po yun sa sa danyo kasi nga yung breeding dito is mixed breeding kasi hindi ka makapagpalabas ng magandang klase ng danyo kung pure palagi i-breed mo. Hindi ka makapagpalabas ng another variety. Yan. Kaya mixed breeding po talaga ang pinakamaganda sa danyo. Kasi minsan lumalabas lang naman yung green, lumalabas lang naman yung yellow. Yung daris ng lalabas, meron dun kal, tapos meron dun lalabas na maganda. Yun naman yung ikikip natin, tapos yun naman yung paparamihin natin. Yun, ganun yun sa danyo. Tapos yung presyo ngayon guys, may nagtatanong sa akin, bakit mayroong 150 na green hook, tapos merong 1K pair na green hook. Kasi yung 150 na green hook, yun yung medyo pit grade lang. Yung 1K pair naman na green hook, yun yung magtunay talaga guys na maganda talaga. Talaga yun, panalo tingnan. Tapos yung sunburst naman, bakit mahal? Mahirap kasi magpalabas ng sunburst kasi kahit pure na sunburst breed mo dyan guys, maraming lumalabas na yellow at saka orange. Kumbaga yung lalabas ng siguro sa sunburst, pure breeding na, 20% lang yung sunburst, tapos yung the rest hindi na, yellow or orange ang lalabas or kal. Yun. Balik po tayo sa topic natin. Medyo na putol yung video kasi merong bumili. About dun sa presyo po ng green hook at saka sunburst at saka apple green. Yan yung mga best seller ko dito. Kaya almost na uubos po dito yung mga female. Pero hindi nila alam na pag maganda yung male, dun ka makakuha ng magandang klase ng danyo. Yan. Kaya kung ako papipiliin, kukuha ako sa male na mga magaganda, tsaka kukuha lang ako isang female. Yun yung magandang ratio, 2 male and 1 female. Pero yung magandang male yung kukunin ko. Yan. Siya kasing susundot sa siya yung mag-prepare tail sa egg ng female. So doon natin makikita yung magandang klase. Yan. Si female kasi yun Kaya maganda yung male yung papatira natin. Yan. Tapos about naman guys sa mixed breeding, pwede po sila i-breed ng mix. Si pink pwede mo dyan i-breed sa kahit
anong kulay pwede po sila i-mix natin. So kayo na yung bahala magpalaki at mag-select ng magaganda at hindi. Tapos yung palagay nyo o skull, tanggalin nyo na habang fry pa lang para hindi na sila makakain pa ng BBS. Tapos yung yung diskarte dyan, kung nagpapalaki kayo ng danyo, yung mga naunang lumaki sa kanila guys na mga fry, tanggalin nyo rin kasi yan, kumbaga shooter, kinakain nila yung mga maliliit nilang kapatid. Kaya minsan lagay natin is first drop ng danyo is 200, napisa lahat. Tapos merong nauna dyan na 5 na lumaki, titira yan araw-araw ng 1-2 hanggang pagdating ng araw na natira sa danyo mo is mga 10 na lang, 15 na lang, dahil tinitira yan ng mga shooter. Yan. So hanggang dito lang muna guys kasi may shipping pa ako. Yan. So sa gusto magpa-ship, PM nyo lang ako sa Facebook, Sonyo Fish Hub. Yun, doon tayo mag-usap.